Ayan mga kaibigan, ito naman pong kuko ni Lolo Dudong. Pinagdadamot pa ni Lolo Dudong yung paa niya eh. Grabe naman ito si Lolo Dudong eh. Hindi natin makita. Bakit daw yung pati paa niya eh. Paa niya. Ibibidyo. Ganun po talaga, di ba mga kaibigan? Para mai-promote ko po itong aking kaibigan. Parang anak ko na rin to eh. Matanda lang ito ng 5 taon sa aming panganay. Hindi po ako mahihiya na i-promote po si Connie kasi talaga pong subok na matibay, subok na matatag na po ito sa paglilinis at talagang maayos po. Ayan mga kaibigan, ang kuko ni Lolo Dudong. Si Lolo Dudong. Papalinis ang kanyang kuko. Yan. Parang kuko lang ng babae yung Lapad na. yung ni Lolo Dudong. Kuko. Ang ganda rin ng, kaya ang gaganda ng korte ng kuko ng anak mo din. Kasi yung mga kuko niya maganda ang korte. Lahat sila. Kahit si Paul, maganda ang kuko, no? Hindi Hindi na namamaga yung Hindi ano niya. na. Grabe kon. Doktor na ang pinupuntahan ko para lang ano yung kanyang kuko. Kaya nga. Ngayon alam na niya kung paano niya Nail cutter. inil cutter ang kuko niya. Kaya wala nang sugat, wala na yung laman na Ilang taon lumalabas. din siya nagsakripisyo nun. Ay, Diyos ko, siyempre, nag-uniform pa, close pa yung sapatos niya, di ba? Kaya hindi gumaling-galing, no? Naawa din ako doon eh. Ang panganay namin, dinala sa PGH. Nang dahil lang dyan sa ingrown na yan. Grabe naman yung kuko ni Lododong. Kapal. Kung gusto mo ng flies ko. Susuko na yung nail cutter ko to. Grabe. Ala. Sis. Kaya ko to. Kaya pa. Kaya yan. Mababaw lang naman tong kay kuya eh. Yan. Hindi naman siya yung kagaya sa'yo na ano. Tsaka hindi naman siya kailangan kalkala, no? Hindi. Yung ano lang. Tamang gupit lang. Oo. Tsaka yung mga kalyo-kalyo lang sa gilid. Yung mga dumi-dumi lang. Naalala ko yung mga kuko ng aking tatay Connie. Palibasa farmer, no? Ay, ang mga kuko, parang mga kulay kalawang na ba? Tapos, kakaiba. Dumikit na yung kulay ng lupa. Oo, yung makikita mo talaga yung Putik. pagiging farmer niya. Yung trademark ng isang farmer talaga. Pero walang nakaranas sa pamilya namin, magkakapatid na naging farmer din. Kumbaga, naiba yung Naiba yung buhay. naiba ang sitwasyon ng buhay kasi Wala nang nahilig maglupa. walang masyado. Yung kuya ko, nasa Aklan, yun lang. Pero, may edad-edad na rin, kaya medyo tigil na eh. Wala talagang walang nanatili na magsaka talaga. Kasi nakita na namin kung gaano kahirap eh. Nangarap ka rin na maiba ang tsuri ng buhay. Pero sa totoo lang, yung mga kamag-anak na natili sa bukid, sa pagpa-farmer, sila yung mga nakapagpatapos sa mga anak. Magagandang mga kurso, may seaman, may engineer, teacher. Galing. Tsaka rin yan ko, hindi
Depende rin sa anak kung marunong din magtiis, di ba? Kasi sa amin from Sibuyan Island, walang college nung araw doon eh. Pero ngayon meron na. Maunlad ng aming isla. Pag graduate ka ng high school, pupunta ka na ng Maynila. Mamili ka na dito ng university kung saan ka. Saan gusto? Oo. Nung araw ko maliit ang pangarap ng mga magulang sa anak. May mga magulang noon na after grade 6, pumapasok ng kasambahay ang mga anak dito sa sa Maynila. Nung araw, makabilang mga matatanda nung araw ng bagong timba, bagong batya, parang yun na talaga ang pera-pera na. Pinakamagandang bagay na nagkaroon sila. Pero napansin ko doon na sa aming panahon na magkakapatid, nangangarap na ang mga anak para sa magulang, hindi na magulang nangangarap para sa anak. Kasi mostly ng mga kabataan working students sa Maynila. Yung kuya kong dalawa, security sa gabi, aral sa araw. Graduate sa PMI ba yun? Yung mga seaman. Yung kuya kong isa. Yung isa naman, criminology, kaya lang na-aksidente, naputol yung kamay, naidugtong. Pero damage na, hindi na siya pwedeng maging pulis. Sila yung mga nakatapos na working student, nagtiis. Kaya pag nakakita ako hanggang ngayon ng mga guard, ay, yung mga SG na yan, mahal ko yan. Nung araw pag nadadaanan ko mga tulog na yan sa Cubao, kung ano yung sobrang allowance ko na binibigay ko para may pambiling merienda o kape. Tapos, yung ate namin, lalo na. Grabe, nahirap yun. Lahat ng mga nakaranas ng grabing hirap ng mga kapatid ko, sila yung maayos ang buhay. Kami naman, iba rin yung ako ko, ang training ng Panginoon sa akin yung makontento kung anong meron. Maliit, kaunti. Yung alam mo yung sanay ka sa meron, sanay sa wala. Sanay sa marami, sanay sa konti. Sakto lang. Oo. Ang mahalaga lang doon ko yung bawat araw na bubuhay tayo na dahil sa habag ng Diyos at nakakagawa tayo ng mga bagay para sa Panginoon. Ganun lang. Tsaka yung saya lang tayo. Wala tayong inaapakan ng tao. Ayan, okay na, di ba? Ang bilis. Lalagyan ng yan, colorless. Hindi. Walang cutex to, no? Bal. Walang cutex, no? Walang cutex yung kuko mo? Okay. O, yung isa naman. Tapos na yung isa. O, di ba? Yan ang kuko ni Lolo Dudong. Ayan, haba. Kaibigan. Haba naman ang kuko nito. Tagal na rin to, hindi nagpalinis Baka taon na. Wala pa naman. No, buwan naman. Mga 2 buwan. Kasi nung nagpalinis ka, hindi na siguro. Oo nga, Ay, salamat talaga. Nakahinga yung aking kuko kasi pag nakasuot ka ng sapatos na koni, kapag ang ingrown mo sakit. Mga kaibigan, kasama po sa buhay natin yung mga nagpapalinis tayo ng kuko. Sabi ko nga ako, hindi ito kaartehan kasi nakakatakot din pag na infection yung ating mga kasi po yung anak mo, di ba? Pag tumutubo yung kuko niya, namamaga. Pati si Lester, ganun din. Yung kanilang ganyang kuko, sa akin nagmana yun. Yung lumalabas ang ang laman. Ay, nako, sa akin nagmana yung mga batang yan.
Kasi nga, hindi nga naiayos ko. Kumbaga may natitira na, Kuko. Maglilinis. oo. Ilang taon ba yan sila nagpapapedicure natin? Sila lang ko, nung high school sila ang naglilinis. Pero hindi nila alam yung tama. Ay, calling, Miss Connie. Grabe, parang tigas-tigas ng kuko eh. Iba naman talaga ang kuko ng lalaki, no, Connie? Malalaki, Matibay. matibay. Oo. Bakit kaya matibay ang mga kuko ng lalaki, no? Kaya nga. Si kuya mo, nandito lang naman yan. Counting post around lang naman ang upo, TV, tulog. Kasi hindi na niya kaya magtrabaho eh. Tingnan mo yung kuko. Hala, sira pa yata yung ano mo. Grabe Susuko. mga kaibigan, suko yung nail cutter. Oh. Kuya naman kasi hindi kailangan kutkutin at baka mataas na yung sugar natin. May ano po yan, diabetic po si Lolo Dudong. May maintenance yan sa diabetic. May maintenance si kuya. Umaga, hapon. Isa sa umaga, isa sa gabi. Kaya hindi po din masugatan. Parang si kuya, yung asawa ni Helen. Si Rafi, nag-insulin na yata. Hindi rin nagpapalinis sa iba yung tsaka. Taas na sugar. Wala eh. Katatapos lang ng kanilang kalungkutan, di ba siya? Wala na. Ano naman schedule mo doon? Bukas, ireriban ko yung katulong niya. Aba, Yung katulong niya, yaya nung ano ni Weng. Lahat swerte na mga katulong doon din. lahat ng mga anak. Sama-sama kasi sila noon. Sila ang silang gumagastos pagka nagpakait ng buhok. Kaya, ang mga ano niya gumaganda, tumatagal. Yung mga nag-aasawa lang kaya umaalis. Yung mga kasambahay nila. Dapat lang talaga kunin ang mahalin ng Mukhang kasambahay. mga amo nga eh. Kasi, di ba kung wala yung mga kasambahay, paano sila makatrabaho? Kaya swerte Dapat ng lang mga kasambahay talaga kasi na- mababait yung mga amo niya. O, maswerte din yung amo. Ang swerte ng amo, masisipag din. Dahil bibihira din makatagpo ng kasambahay na magpagkatiwalaan. At least, 3-story yung bahay ni ate mo. Kanya-kanya ng pwesto. Maganda rin minsan kung nakakasama sa isang Every Sunday ata sila may family day nila. bahay para yung mga apo ano paano. Nandiyan dyan, nagluluto si ate. Yan na lang ang kaligayahan ng mga lolo't lola ang mga apo eh. Dami namang ano yun? Dry skin? Ako 40 minutes. Kuya mo 13 pa lang. 14 minutes pa lang. Saglit lang. Oo, kasi nga hindi na kinot-kot, no? Wala rin naman kukut-kutin ng gusto sa kanya, te. Kaya nga. Gawa nang baka masugatan na mapagpiliting tanggalin ang wala. Hindi pwede. Ito lang, yung mga babaw-babaw lang. Kuna, huwag mong kalimutan ha, Sunday, 2:30. Yan lang talagang kagandahan siya kunin na hindi ka sundot ng puser mo eh. Pag may kinakasal, ano, pagod na pagod ka, no? Okay. Ngayong Lahat. December, yung customer ko na bata pa yun, customer ko na yun, mga yun.
kakasal na. Kaya, ano yun. Maghapon magdamag naman. Ganda na rin ang buhay. Kaya, yun. Mm-mm. Wala na sila dito sa Palaw eh. Nasaan na? Nasa Lawa na. Bali, Ako pa rin naman tinatawag pag napunta. tinatawag ka na lang. Nagpapamanicure silang lahat. Tinatawag ka na lang pag ano. Sinusundo ako. Sinusundo ako dyan sa labasan ng kotse. Tapos pagka ano, hati din ako pa uwi. Ay, oo naman. Ang bait ano. Mga customer ko nga, parang mga kapatid ko na rin. Sa tagal ng panahon naman na ikaw ang ano eh. No, 20 ano pa ako dito eh, 2011. Parang ikaw na lang nga lang dito, Connie, ang manicurista. Marami pa rin Wala akong na ano. Iba lang kasi ayaw nila Yung may pa pumunta yung nga dito na may edad-edad na. Sabi ko, bagong hindi. mukha. Kay Connie ako nagpapalinis. Sabi ko, nag-o-offer ba? Ako naman hindi. Ano lang siya, tatawag, schedule. Hindi ako pa matagpuan. Pupuntahan ako sa bahay. Kanina, nandun ako sa school maghapon. Grabe, ano, mga teacher naman. Mga teacher. Dito sa public? Oo. Diyan, sa public. Hindi pati principal. Lahat sila yan eh. Pag nandiyan na ako, kung sino available na walang klase. Yun na. Yun. Eh ngayon, walang klase ngayon, di ba? Oo, kasi Kaya, parang sim break, no? break. Kaya yun, mga nagpapalinis. Habang naggagawa ng mga report nila. At least, tuloy-tuloy. Ayan, kaya. Okay, okay na. Okay na. Sir, okay na. Yan, bayad ka na, sir. Ayan mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood. Dito ko na po tatapusin ang aming manicure pedicure ni Lolo Dudong. Bye-bye. Thank you for Sige lang, watching. kuya. Ayos na.